Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito muli sa ating morning devotion at sa pamamagitan ng isang napapanahong paalala na kahit magkakalayo tayo sa katawan, tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya. Sa gitna ng mga nangyayari ngayon, balita, krisis, personal na laban, o kaya naman ay mga simpleng pakikibaka sa araw-araw. Madalas nating itinatanong sa ating sarili na ano nga ba ang layunin ng buhay ko? Kaya sagot dito ay sa Ephesians chapter 2 verse 10 na ang sabi po ay, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So ang ating pong title na ating pag-uusapan ngayon bubulay-bulayan ay nilikha para sa mabuting bagay. Tingnan po natin ang talatang ito na mayroong paalala kung sino tayo, sino ang lumikha sa atin, at kung bakit tayo nilikha. Hindi tayo aksidente. Hindi rin tayo basta-basta lang na nabuhay para sa sariling kagustuhan. Tayo'y nilikha upang maging daluyan ng kabutihan ng Diyos sa mundo. Tingnan po natin ang ilang mga puntos o pagbulay-bulayan natin ang mga talatang ito. Sabi doon sa talata, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos. Opo, ay ibig sabihin, tayo ay mahalaga sa Diyos. Hindi tayo produkto ng isang tsamba o kapalaran. Tayo ay sinadya, pinlano, at buong pagmamahal na nilikha ng Diyos. Kapag alam natin ito, hindi natin ikukumpara ang ating sarili sa iba, kundi hahayaang tayo ay opinyon ng mundo. Sabi nga ng awit 139 verse 13, ikaw ang lumikha sa aking mga loob. Ikaw ang humubog sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Ang Diyos na lumalang sa iyo ay may plano. At dahil siya ang gumawa sa iyo, tiyak may layunin ang iyong buhay. Kaya kapatid, dakila ng pagkalalang sa atin ng Diyos. Ikalawa ay sabi doon, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, nilikha tayo, binago para sa kanyang layunin. Ang ating bagong buhay kay Kristo ay hindi lang para tayo'y maligtas, kundi para baguhin tayo tungo sa bagong direksyon. Mula sa dating makasarili, ngayon ay mapagbigay. Mula sa pagiging makasalanan, ngayon lumalakad sa kabanalan.
Sabi nga nung talatang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, ito'y napalitan na ng bago. Tayo ay tinubos ni Jesus, hindi lang para sa langit, kundi para magamit tayo ngayon. Dito mismo, sa mundong ating kinalalagyan. Kaya nga kapatid, bilang isang Kristiyano, makita sa atin na tayo ay binago ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sa talata pa rin yun ay nakita natin ang sinasabi na upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, tinawag sa paggawa ng mabuti, tayo o ikaw, ako, yan ang ating misyon. Tandaan natin na ang kabutihang ginagawa natin ay hindi para magyabang, kundi para i-reflect ang Diyos na mabuti. Sa tahanan, sa trabaho, social media, at simbahan, tayo ay dapat maging liwanag. Hindi tayo nasa kadiliman, kundi dapat tayo ay nagliliwanag dahil si Kristo ang nagliliwanag sa ating mga buhay. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 16, hayaan ninyong liwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Kapatid, hindi kailangan maging pastor para maglingkod. Ang pagiging tapat sa trabaho, pagiging mabuting magulang, o pagiging mapagbigay sa kapwa, lahat ng ito ay paraan ng mabuting gawa. Kapatid, bago ako magtapos, nais kong magbigay ng isang maikling ilustrasyon o isang halimbawa. May isang lalaking basurero na tapat sa kanyang trabaho araw-araw. Tuwing madaling araw, nililinis niya ang paligid ng isang eskwelahan. Napansin ng isang guro ang kanyang sipag, kaya tinanong siya, bakit ganyan ka kasipag kahit wala namang nakakakita? Ang sagot ng lalaki, dahil ang Diyos ang tumitingin at gusto ko kahit sa simpleng trabaho, maparangalan siya. Wow! Tanda natin na ang mabuting gawa ay hindi nasusulat sa laki, kundi sa motibo. Kung ito'y para sa Diyos, ito ay mahalaga. Salamat sa salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan ngayon. Dahil ang Diyos ay may layunin sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo na may mapagpakumbaba. May puso na nagpapasalamat at nananampalataya. Salamat po sa iyong salita sa ngayong araw na aming napagbulay-bulayan. Sa isang paalala na kami nilikha mo, minahal mo, binigyan mo ng layunin. Salamat po na sa kabila ng aming kahinaan, kasalanan, kabiguan sa mga nakaraan, hindi mo kami isinantabi. Sa halip, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, binigyan mo kami ng bagong pagkatao, isang nilalang na may mabuti at hindi dahil sa aming galing, kundi dahil sa biyaya mo. O Diyos, patawarin mo kami. Kung minsan, nakakalimutan namin kami iyong obra o ginawa. Patawarin mo kami kung mas pinili naming mamuhay sa sarili naming kagustuhan kaysa iyong layunin.
Ngayong araw na ito, itinatas po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ipakita mo po sa amin ang mga pagkakataong makagawa ng mabuti sa aming pamilya, sa mga kapitbahay, sa katrabaho, at kahit sa mga taong mahirap mahalin. Bigyan mo po kami ng pusong may malasakit, kamay na handang tumulong, at bibig na laging may salitang nagbibigay buhay. Panginoon, dalangin po namin ang aming mga kapatid